At ito ho nagdaang budget na ito, nakita po naman ninyo kung paano po tayo sinalaula. Pati po ang pera ng PhilHealth nga ay ginahasa nila. At ang mga inaasahan po natin na magtatanggol sa atin ay nanatiling tahimik. Kung nananahimik ka sa mga isyong ganito, kaya po namamayagpag ang mga demonyo sa gobyerno. Basically po, hindi problema ang pera. Ang problema po natin doon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin na pangasiwaan po ang pera ng bayan. Mawalang galang lang po na ang problema po natin mismo ay ang gobyerno. Ito ho ngayon, tanungin natin si Ginoong Rene Magtubo, ang chairman po ng Partidong Manggagawa. Magandang umaga, Ka Rene. Magandang umaga sa iyo, Manong Ted. Magandang umaga sa iyong tagapakinig. Okay, sige po. So, ano po niyo masasabi dito po sa tingin po naman ng iba ay ito na ang pinakamalaki so far na naigawad po ng wage board para po sa dagdag arawang sahod ng minimum wage earners for Metro Manila, 50 pesos. Sa totoo lang, Ted, hindi namin maramdaman kahit konting ginhawa dyan sa 50 pesos na increase mula sa wage board. Barya-barya pa rin po yan. Kasi kung kukwentahin natin, ang minimum wage sa Metro Manila after the increase ay 695 na. Kaya nagkatrabaho yung mga manggagawa ng 26 days. So kikita siya ng 18,070. Kakaltasan pa siya ng PhilHealth, Pag-ibig, SSS, more or less 1,200 a month. So ang kita niya ay 16,870. Kagastusin niya yan for 30 days. Sa halagang 562 per day. So may ginhawa ba doon sa 562 per day? Sa mga manggagawa na may 3, 5 miyembro ang pamilya? Sa self-rated poverty lang ng SWS, dapat kumikita ng self-rated poverty threshold ng SWS. Nasa 20,000 dapat. Nasa 20,000 na, hindi abot to . So working poor pa rin ang mga manggagawa sa Metro Manila. Kung ang dagdag lang sa sweldo ay 50 pesos, kaya nasasabi namin hindi mararamdaman. At dapat tapusin na itong sistema ng pagtatakda ng sweldo na napakaliit. At dapat ito ay harapin ng Kongreso para magkaroon ng hustisya naman at dignidad yung mga manggagawa sa kanilang sweldo. Rene, lumalabas ngayon, di ba, 645 plus 50 sa mga non-agricultural workers. So that's that's 600 695 per day, no? Kapag daw natin kinuwenta nga yan sa arawan, sa mga nagtatrabaho ng 5 araw sa isang linggo, that's 1,100 per month. Kapag 6 days a week, 1,300. So sa pananaw ng wage board nga, pati ng Labor Department, mas maganda ng meron kaysa sa wala. So sorry yan ang sinasabi, di ba? Kung baga, bilangin mo ang iyong biyaya, Rene. Ganun po, yung count your blessings. Ano yung tugundo sa ganung uri na nga ng reasoning din? Ayaw na natin ng ganung rason na buti na yung meron kaysa wala. Pero kasi dapat ang dagdag ay maramdaman, di ba? Maging signifikante at mag-address dun sa kahirapang dinaranas ng mga manggagawa. Ayun po ang aming hinihingi para masuklian naman yung fruits of labor namin, ang ambag namin sa production sa tubo ng kapitalista, di ba? So, ito ay hindi maramdaman. Pinuwenta ko na nga di ba? Yung nagtatrabaho yung manggagawa 26 days a month So, 18,000 lang yan. May kaltas pa kami kahit sabihin ng minimum wage earner exempt sa tax. Pero kaltas yan sa PhilHealth, Pag-ibig, SSS. Di ba? Na 1,200 more or less. So, 16,870 lang yan for 26 days. Pero kumakain ng manggagawa, sabihin nyo ng 30 days. So, divide mo yan sa 30, 562. Ngayon, tanong natin sa Department of Labor, pag may pamilya ka, paano budgetin yan ng 562 sa araw-araw? Kaya subukan nila kung sinong pinakamagaling na budget officer para tugunan yung pangangailangan ng isang pamilya sa 562 pesos a day. Naintindihan natin. Diba? Hindi talaga maramdaman. So, yun yung panawagan namin. Tama na yung barya-baryang aumento.
baguhin na natin yung sistema ng pagtatakda ng sweldo, dapat yan harapin ng upcoming Congress para mabigyan naman ng konting relief yung mga manggagawa dun sa malayong agwat ng sweldo at cost of living na bunga ng palpak na regional wage boards. Okay. Sige. So, 20th Congress formally will open sa last Monday of the month. Ano ang balak ng inyong grupo sa usapin nga nitong pagsusulong na naman ng legislated wage increase? Ang aming magpupursige kami na isulong pa rin yung legislated wage hike na mayroong substantial demand for an increase para magkaroon ng ginhawa yung mga manggagawa. Ang alam ko, nakapag-file na ang Trade Union Congress of the Philippines ng 200 legislative wage hike. Sa Senado, mukhang may counterpart naman. So sa darating na zona, ito yung aming panawagan na malaki sa gobyerno, lalo kay Bongbong Marcos. Kung siya seryoso, kung sinasabi niyang bold reset tayo para doon sa pangangailangan ng ating mamamayan, hindi politika, ang aming panawagan sa kanya is certifying urgent yung legislative wage hike at bigyan ng atas yung Kongreso na reviewin itong regional wage setting natin for 36 years ay pare-parehong aumento ang natatanggap ng mga manggagawa. So yun yung aming nakasentro, yung aming panawagan sa SONA. At siguro maganda rin maisama na sa panawagan na wag naman sa last day of session magkukumahog kayo ng BICAM. Hindi ba? Oo nga. Di ba? Kung talagang seryoso itong dalawang kapulungan, wala itong plastikan, walang pagpapanggap, di ba? Yung pagpapasa, wag naman sa dulo pinakahuling araw ng sesyon. Oo, para magkaroon sila maraming rason. Pero ngayon, wala na silang rason dyan kasi may ang 20th Congress may 3 years. So, pinailan namin for the first year. Kailangan na nilang aksyonan to ng mabilisan sapagkat patuloy yung tumataas yung presyo ng bilihin. Sabihin pa ng gobyerno, bumababa yung inflation rate natin. Pero hindi naman bumababa yung presyo bilihin at serbisyo, nakapako Kaya sabihin pa yung inflation rate ay bumababa, pero nakapako yung presyo. So yun yung challenge dito sa labor movement na wag na natin gawin yung ginawa natin sa nakaraan. Basta tingin pa natin ang unity at paglaban ng mga manggagawa at mga halap tayo ng suporta, hindi lamang sa mga politiko, kundi mga makabayan nating mga institusyon at individual para bigyan ng hustisya yung mga manggagawa sa kababaan ng kanilang sweldo. Sige. Salamat na marami sa paghahayag ng inyong saloobin dito nga sa isyong ito, Karen. Salamat at kami aantabay din sa magiging proseso ng muli, start na naman tayo sa step 1 para sa filing ng legislated wage increase. All right? Maraming salamat po, Kated. At asahan ninyo na mag-update po. Apo, salamat na marami. Rene Magtubo, chairman po ng Partido Manggagawa. Practically po, lahat ng labor groups dito ay umaalma. Pero sabi nga, mas maganda na daw nung meron na dagdag kaysa po wala. At so far po sa kasaysayan ng NCR Wage Board, mukhang ito ang pinakamalaki pong isang bagsak. Kasi nga yung pinakahuli nila, July 17, ito naging epektibo 2024. It's 35 pesos, mga kapatid, na pinakahuli pong aumento. Alright? And then, dun po sa ibang mga regions, mga kapatid, ang pinakamalaki pong aumento ay 40 pesos. Pero wala pa hungang mukhang nagbibigay ng isang bagsak 50 pesos. Pero yung nga, sabi ho ni Karen, hindi naman siya mahirap intindihin. Ang sinasabi niya, magkwentada tayo sa kung paano nga nabubuhay ang mga pangkaraniwang manggagawa, minimum wage earner, na meron po lamang sigurong 1-2 anak at nangungupahan ng bahay, di ba? Nagko-commute, nagpapaaral sa mga anak, hindi nga po ito sasapat kung iisa lang po din, lalo na yun naghahanap buhay po sa kanilang pamilya at si Mrs. po ay nasa bahay para sikasuhin ang kanilang mga anak. Naunawaan po natin ito, Madam Chair. Maraming salamat, Madam Chair. Pag-iisipan namin sa Kongreso kung ito'y matatalakay namin, Kasi ang sabi nga kanina ni Sir Rene, ay wala nang rason itong mga kongresista natin maging senador na hindi ito mapag-usapan. Kasi 3 taon yan. Alangan namang upuan lang nila. Oo, tsaka diba? Ngayon po kasi huwag tayong magpapadala sa mga
Dami ho ng mga panukala, nag-uunahan po sa mga nagpapanukala po ng mga batas na ito. But at the end of the day, mga kapatid, ang pinaka-unang-una po dito na gawi ay doon sa usapin po ng budget. Yun ang pong pinaka-importante. Ang pinaka-importante pong legislation taon-taon ay ang pambansang budget. At ito ho nagdaang budget na ito, nakita po naman ninyo kung paano po tayo sinalaula. Pati po ang pera ng PhilHealth nga ay ginahasa nila. At ang mga pwede na asahan po natin na magtatanggol sa atin ay nanatiling tahimik. Kung nananahimik ka sa mga isyong ganito, kaya po namamayagpag ang mga demonyo sa gobyerno. Bato-bato sa langit. Ang tamaan demonyo. Masakit na salita yan. Pero yan po narinig natin doon sa ating resource person, yung retreat natin kahapon. Oo nga eh. Nagkaroon kami ng retreat kahapon. Ulitin natin kasi mas marami nang gising ngayon. Easy. Oo, ang sabi niya, ang totoong kalaban ng tao ay, sino daw? Ang totoong kalaban ng taong bayan ay gobyerno. Yun ang sabi niya. Masyadong ano yan, ha? Oo. Talagang malaliman pag-iisip mo pag gano'n. Dahil dun sa kanyang na-experience, naranasan. Yun ang kanyang realization. So ano kaya ho kung buwagin na natin gobyerno? I-privatize kaya natin. Oo, buong gobyerno i-privatize natin. Pwede ba yun? Ano kaya kung mag-reset na tayo? Total reset? Mahirap pag-usapan yan kasi baka tayo maakusahan. Na ano? Opo, hindi ho para lang ho magising sa katotohanan itong mga pangyayaring ito. Basic po naman kasi, di ba? Wala tayong problema sa pera. Gaya po ng ating nagawang think about it doon sa usapin po ng pangangailangan sa classrooms, di ho ba? Basically po, hindi problema ang pera. Ang problema po natin doon sa mga taong pinagkakatiwalaan natin na pangasiwaan po ang pera ng bayan. Mawalang galang lang ano po. Pati po din doon sa mga tao po na dapat nga'y nagbabantay dito po sa perang ito. Nanataon din po naman na marami po sa kanila ngayon ay mga kontratista na o kaya po naman ay nangingialam dito po sa mga kontrata sa gobyerno. Yun po lamang po ang tinutukoy po nitong ating pong baby girl ngayon na ang problema po natin mismo ay ang gobyerno. Okay? Sige, so tax ng ina ninyo.